Isang buwan pagkatapos ng kasal ng anak kong babae, tinawagan ako ng photographer at bumulong sa telepono. Ginoong Santos, may nakita akong nakakakilabot sa mga litrato. Pumunta ka agad dito, mag-isa ka lang at huwag mong sasabihin kahit kanino, lalo na sa anak mo. Bago magpatuloy, pakikalmahan niyo po ang channel at sabihin niyo sa comment section kung saan kayo nanonood ngayon. Ang telepono ay tumunog ng kakasabi ko lang iwan ang kape ko sa mesa. Martes ng umaga yon. Tahimik ang bahay sa subdivision namin sa Quezon City. At nakabuklat sa harap ko ang financial report ng negosyo. Ganun yung klase ng katahimikan na pakiramdam mo, pinaghirapan mo talaga pagkatapos ng mahigit 40 taon sa pagpapatayo ng Santos Hardware. 3 branches sa Metro Manila. Magandang negosyo, magandang buhay. Halos hindi ko sinagot ang unknown number. Ginoong Santos po. Babae ang boses, nanginginig. Si Carla Tanpoto, photographer ng kasal ni Melissa noong 1 buwan. Kailangan ko po kayong makausap agad. Mag-isa lang po. Pakiusap, huwag niyo po ipaalam sa anak niyo. Naramdaman ko biglang sumikip ang dibdib ko. Ano po bang nangyari? Hindi ko po maipaliwanag sa telepono. Pero may nakita po ako sa mga litrato. Seryoso po talaga. Parang biglang humina ang hangin sa opisina ko. Anong kleseng seryoso? Bukas ng 9 ng umaga sa studio ko sa Makati. Pakiusap, Ginoong Santos, mag-isa lang po kayo. Bago pa ako makasagot, sumigaw si Lorna mula sa kusina. Ramon, 3 beses ko nang sinabi. Kailangan ko yang kotse. Nakakahiya na yang Fortuner ko. Naku, ipapahiram ko na lang kay kuya yung pera, sabi pa niya. Tumawa naman si Brian mula sa sala, kasabay ng ingay ng noon time show. Punta ako bukas, nasabi ko sa telepono. Halos hindi naririnig ang sarili kong boses. Huminga ng maluwag si Carla. Salamat po. Pasensya na po talaga, Ginoong Santos. Pasensya na po talaga. Binabaan niya ako. Natulala ako sa harap ng mesa. Hawak pa rin ang telepono sa tainga. Nakatitig sa frame picture sa pader. Si Melissa sa wedding gown niya. Nakangiti ng buong-buo. Si Sin sa tabi niya, bagong gupit. Perpektong ngiti, 1 buwan na ang nakakaraan. 3.8 milyon ang nagastos ko sa araw na yon. Sulit na sulit daw, lahat para lang makitang masaya ang panganay ko. May seryoso sa mga litrato daw. Lumitaw si Lorna sa pinto. Hawak ang cellphone sa isang kamay at susi ng kotse sa kabila. Narinig mo ba ako? Kailangan ko ng bagong sasakyan. 7 taon na yang Fortuner ko. Nakakahiya na. Tiningnan ko ang bunsong anak, 31 anyos. Nakatira pa rin sa bahay namin mula nang mag 4 years, pansamantala, pagkatapos ng diborsyo. 6 na buwan pagkatapos dumating si Brian. Walang rent, walang move-out date. Pag-usapan na lang natin mamaya, anak. Mamaya wala na, pa. Kailangan ko pumunta sa dealership this week. Bumili si Melissa ng bagong Lexus. Ako pa rin tong lumang sasakyan. Bumalik ako sa computer, pero naging blur na lang ang mga numero. Pa, nakikinig ka ba? Mamaya na, Lorna. Humagok siya at umalis. Narinig ko ang yapak niya pa itaas. Malakas na pagsara ng pinto. Kinuha ko ang kape ko. Malamig na. Sa bintana ng opisina, maliwanag at walang ulap ang umaga ng Hulyo sa gated subdivision. Mainit na simula. Normal ang lahat sa labas, pero mali ang pakiramdam ko sa loob. Dumaan ang araw na mabagal. Sinubukan kong mag-focus sa inventory reports, quarterly projections, payroll, pero paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang nanginginig na boses ni Carla. Perpekto ang kasal, di ba? Sobrang saya ni Melissa. Matulungin si Sin. Sa La Union ang ceremony sa isang garden venue. Reception sa 5-star hotel sa Manila. Elegante, simple, mahal. Ano kayang mali sa mga litrato? Bandang tanghali, pumasok si Brian sa opisina ko nang walang kakatok. Hindi naman siya kumatok kahit kailan. Para bang bahay niya to. Oy, Tito Ramon, sabi ni Lorna ang sungit mo raw sa bagong kotse. Habang nakatitig pa rin sa computer, sumagot ako. Sabi ko pag-usapan mamaya. Nga, pero determined siya. Bigyan mo na, para tahimik. Nakapamewang siya sa pinto, 38 anyos, walang trabaho. Umaasa sa allowance ni Lorna na galing naman sa bulsa ko. Brian, nagtatrabaho ako. Sabi nga nila, happy wife, happy life. Hindi siya ngumiti at umalis. Happy wife. Hindi pa nga sila kinasal ni Lorna. 4 na taon na silang nakatira sa bahay ko. Hindi man lang niya napapakasal. Pero may opinyon kung paano ko dapat gastusin ang pera ko. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Sa baba, nagniningning ang swimming pool na walang tao sa ilalim ng tanghaling araw ng Hulyo. Sa dulo ng lote,
Kita ang guest house kung saan nakatira sina Lorna at Brian. Sariling entrance, kumpletong kusina, 2 kwarto. Pinatayo ko yun para sa future na apo. Wala namang apo, si Lorna at Brian lang. Habang lumulubog ang hapon, nag-init ako ng leftover adobo at kumain mag-isa sa kitchen island. Si Brian nasa sala nanonood ng tea. Si Lorna nagvi-video call sa kwarto niya. Tumatawa ng malakas. Bandang 7:30, tumunog ang doorbell. Binuksan ko, si Melissa. Perpekto pa rin ang hitsura. Fitted blazer, designer jeans, ngiting-ngiti naman na sa nanay niya. Ang panganay ko, successful marketing executive, magandang kondo sa BGC, kasal na kay Sin Castro, investment banker. Hipa. Hinalikan ako sa pisngi at pumasok. Daan lang ako, malapit lang naman. Malayo nga sa BGC ang subdivision namin sa Quezon City. Pero hindi ko na pinansin. Umupo siya sa sofa, tumawid ng legs, tiningnan ang sala na parang binebenta. Kamusta ka, pa? Parang pagod ka, ah. Mahaba lang ang araw, negosyo. Ah, ganun. Kinuha niya ang photo frame sa side table. Picture namin noong bata pa sila ni Lorna. Tinitigan niya saglit at ibinalik ng bahagyang nakalihis. Naghanap kami ni Sin ng bahay, sabi niya. May nakita kami sa Ayala Alabang, 4 bedrooms, pool, magandang view. Perfect talaga. Umupo ako sa single sofa sa harap niya at naghintay. Kailangan lang naming bilisan. Mataas ang demand. Kailangan namin ng tulong sa down payment. Ngumiti siya ng may kalkulasyon. 2.5 milyon. Alam mo naman, after everything you spent sa kasal, ito na lang ang kulang para komplete. Parang hiniram lang niya ang pick-up ko. May sumakit sa dibdib ko. Lumaki yung butas na nararamdaman ko buong umaga. 2.5 milyon. Ulit ko, medyo malaki yon. May bahagyang talim sa boses ko na halos hindi mapansin. Pa, kailangan talaga naming bilisan. Akala ko gusto mo kaming simulan ng tama. Tiningnan ko siya talaga, designer clothes, perfect nails, ngiti na hindi umabot sa mata. Pag-iisipan ko, anak. Bahagyang natigil ang ngiti niya. Pag-isipan mo, pa. Importante too. Tumayo siya bigla. CJ, pero bilisan mo ha. Baka maunahan kami. Kinuha ang bag, hinalikan ulit ako sa pisngi. Mas malamig ngayon. Love you, pa. Tawag ka agad ha. Tiningnan ko siyang umalis sa kanyang bagong Audi. Parang sinabi na niyang na ako. Parang akin na ang pera niya BY. Tumatawa si Brian mula sa sala. Sports replay sa 55-inch TV ko. Basang bilog ng beer sa center table ko. Pumasok ako ulit. Pero iba na ang pakiramdam ng bahay. O baka ako na ang nagbago. Kinuha ko ang telepono sa hallway table. Nandoon pa rin ang number ni Carla sa recent calls. Bukas ng umaga ang studio niya. Ano man ang nakita niya sa mga litrato. Alam kong ipapaliwanag nito yung butas sa dibdib ko simula pa noong kasal. Binuksan ko ang last message ni Melissa. Thanks for understanding about the house, pa. Love you. Hindi pa ako pumayag. Pero parang nasa kanya. Lahat sila ganun. Umalis ako bago magising si Lorna. Ayokong magtanong siya o makita ang tingin ni Brian na parang kailangan pa niya ako aprubahan sa sarili kong bahay. Mahigit 25 minutes lang ang biyahe papuntang Makati mula QC kahit Martes. Trapiko sa EDSA, tapos mas makitid na mga kalye hanggang sa dating warehouse na nirenovete na ngayon ay photography studio sa Poblacion. Nakapark ako sa harap, pinatay ang makina at nanatili sandali. Ano man ang makikita ko roon, ipapaliwanag nito yung casual na 2.5 milyon at yung butas na nararamdaman ko simula kasal. Alam ko yon, pero ayoko pa rin malaman. Amoy kape at printer ink ang studio. Professional framed photos sa mga dingding, kasal, pamilya, corporate portraits. Sinundo ako ni Carla sa pinto. Mas bata pala siya kaysa naalala ko nung kasal. Mga mid-negatibo, 40 siguro. Kinakabahan ng kamay, puno ng paumanhin ang mata. Ginoong Santos, salamat po sa pagpunta. Sabi niya habang isinasara ang pinto mula loob. Ready na po lahat sa editing room. Sinundan ko siya sa gallery hanggang maliit na kwarto na may malaking monitor at computer. May wedding albums sa shelves. Bintana papuntang alley, sinasala ng alikabok ang morning light. Kapo, tubig. Okay lang po ako. Pagsisinungaling ko. Pakishow na lang po kung ano man yan. Tumango siya at umupo sa harap ng computer. Tumayo ako sa likod ng upuan niya. Ginoong Santos, halos hindi ko po kayo tatawagan. Ilang araw po akong nagdalawang isip. Pero kung ako po ang nasa lugar nyo, gusto ko po malaman. Pakiusap po intindihin na hindi ko po hinanap to. Parang sasara ang lalamunan ko. Ipakita nyo na po.
Mabilis ang daliri niya sa keyboard. Pumuno ng litrato ng kasal ni Melissa ang monitor. Ang ceremony. Papalakad si Melissa sa easel. Si Sin nakangiti sa harap, mga bisita nakangiti rin. Maganda lahat, perpekto. Ito po yung standard shots, mahinang sabi ni Carla. Yung nakita nyo sa projector nung kasal, yung nakita ng lahat. Click sa ibang folder. 2 oras bago ang ceremony. Maaga po ako dumating sa venue para i-test ang lighting. May terrace doon. Click ulit. Nag-shoot po ako sa salamin just to calibrate. Tapos na kuryente to. Lumitaw ang litrato. Naramdaman ko kinabig ko ang likod ng upuan niya. Si Sin, bagong-bago kong manugang. Medyo masikip pa ang suit. Nakadikit sa isang babaeng may red hair. Hindi si Melissa. Hinalikan niya, kamay niya nakapulupot sa buhok niya. Braso ng babae sa lig niya. Hindi ito friendly kiss o innocent goodbye. Intimate, possessive, pamilyar. Ilang oras na lang bago ang ceremony. Tanong ko kahit malayo ang boses ko. Exactly 2 oras po. May timestamp po dito. Itinuro niya. Date, time. Binuksan ang EXIF data. Timestamp, GS coordinates. Nagtetest po ako sa bintana. Aksidente ko po nakunan. Pero totoo po at marami pong shots. Next photo. Iba ang anggulo, paehong eksena. Si Sin at ang babaeng may red hair. Magkadikit pa rin. Sa isa malinaw nakita ang kaliwang kamay niya sa dibdib ni Sin. May wedding ring, gold band at diamond. Lumapit ako sa monitor. Wedding ring. Kilala niyo po ba kung sino siya? Umiling si Carla. Hindi po siya nasa guest list na binigay sa akin. Pasensya na po talaga, Ginoong Santos. May isa pang litrato kung saan kitang-kita ang mukha ni Sin. Walang pagkalito, walang lasing. Kalmado lang ang tingin ng lalaking alam na alam ang ginagawa 2 oras bago pakasalan ang anak ko. Dahan-dahan akong tumayo. Nanginginig ang tuhod ko. Parang umikot ang kwarto saglit bago tumuwid ulit. Mapapatunayan po ba ang oras? Siyempre po, kailangan ko po ng ebidensya. Mayroon po kayo, matatag niyang sagot. Binuksan ang ibang window, metadata, digital fingerprints, GS na tumugma sa venue, timestamp hanggang segundo. Kaya po tukahe sa forensic expert, Ginoong Santos. Solid po tong ebidensya. May kinuha siyang maliit na USB sa drawer. Nandito po lahat, mga litrato, metadata, technical report. Marami po akong copy. Inabot niya sa akin. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin niyo. Pero sa tingin ko po kailangan niyo po to. Kinuha ko at isinara sa kamao ko. Huwag kayong magsorry, sabi ko. Tama po ang ginawa niyo. Malabo ang biyahe pa uwi. Nakahawak ako ng mahigpit sa manibela. Nakatingin lang sa kalsada. Pero malayo ang isip ko. Si Sin Castro, banker, malinis, magaling magsalita, matagumpay, lahat ng inakala ko para sa anak ko. Humahalik sa ibang babae, 2 oras bago ang kasal. Babaeng may asawa pa. Hindi ito one-time mistake o pre-wedding jitters. Kalkulado. Deliberate. Tapos bakit papakasalan si Melissa? Umikot yun sa ulo ko na parang buitre. Bakit magastos ng 3.8 milyon sa kasalang may halik ka pa sa iba ilang oras bago? Bakit mag-vows? Bakit ngiti sa lahat ng litrato? Ano ang layunin? Parang autopilot ang pick-up papunta sa bahay namin sa QC. Nasikip ang bulsa ko sa bigat ng USB. Pumasok ako bandang 11 oras 15 minuto. Pareho lang ang hitsura ng bahay sa naiwan ko kanina. Paehong hardin. Paehong ilaw sa garahe na matagal ko ng plinano palitan. Paehong pareho, pero iba na ako. Binuksan ko ang pinto. Si Brian nakahiga sa recliner ko. May hawak na San Miguel Pel. May reality show sa T. Ni hindi man lang siya lumingon. Oy tito, andyan ka na pala, pahingi ulit ng beer. Hindi. Mula sa itaas, boses ni Lorna. Pa, ikaw ba yan? Kailangan ko makipag-usas sa'yo tungkol sa spa namin ni Melissa this weekend. Nakatayo ako sa may receiving area. Hawak ang USB sa bulsa, at may bagay sa loob ko na matagal ko nang pinipilit yumuko. Sa wakas ay pumutok na. Asawa ng isang anak na niloloko, 2 oras bago ang kasal. Kapatid na nakatira pa rin sa bahay ko. Humihingi ng pera para sa spa. Live-in ng bunsong anak na utos-utosan ako na magdala ng beer sa sarili kong sala. Sa sarili kong bahay. Isinara ko ang pinto ng mahina. Akala nila pareho pa rin ako nang umalis kaninang umaga. Mali sila. Hindi ako nakatulog. Nakaupo ako sa opisina hanggang madaling araw. Katabi ng laptop ang USB ni Carla. Tuwing ipipikit ko ang mata, nakikita ko ang mga litrato. Mukha ni Sin, walang guilt, walang pagkalito. Binuksan ko ang Excel file ng wedding budget.
3.8 milyon total. Venue, catering, photographer, flowers, band, lahat ng gusto ni Melissa. May isa lang talagang ipinilit niya. Cash gifts, walang registry, walang plates. Pa, magsisimula kami from scratch. Mas practical ang cash. Akala ko mature decision yun. Ngayon hindi na ako sigurado. Kumuha ako ng notebook at nagsimulang magsulat ng numbers, dates, details na biglang hindi na innocent. Guest list, 200 tao. Halos lahat business partners, childhood friends. Naalala ko ang tables na puno ng envelopes sa reception. May hinir pa si Melissa na tao para lang mag-collect at magbilang. 2.2 milyon sa cash at checks. Sabi niya kinabukasan habang tumatawa. Blessed kami ni Sin, pa. Sobrang generous ng mga tao. Isinulat ko yon at nilagyan ng circle. Tapos naalala ko pa. Ang business partner ko na si MR Lim. Nagbigay kay Sin ng check sa reception. Naroon ako. Welcome to the family, Hijo, sabi niya. Simulan niyo ng tama. 500,000. Mayaman at generous si MR Lim sa mga nairespeto niya. Isinuksok ni Sin ang cheque sa suite at ngumiti. Salamat po, hindi po namin makakalimutan. Cash gifts para sa bagong mag-asawa. Isinulat ko rin. Bumalik ang tanong, kung may iba na si Sin at may asawa pa yung babae, bakit pa ipagpatuloy ang kasal? Bakit ngiti sa mga litrato? Bakit mag-vows? Maliban na lang kung hindi mahalaga ang vows. Pera lang ang mahalaga. Sumakit ang tiyan ko. Mahaba ang gabi. Bandang 3 na madaling araw. Nagkape ako at tumayo sa harap ng bintana ng kusina. Tinitingnan ang madilim na silhawete ng mga bundok ng Sierra Madre. Sa isang sulok ng Metro Manila, natutulog si Melissa sa tabi ng lalaking niloko siya bago pa man maging legal ang kasal. O baka alam niya. Baka okay lang sa kanya. Mas masakit yun kaysa sa una. Naligo ako ng 7. Nagsuot ng khaki pants at polo, at umalis bago magising si Lorna. Ayokong makita siya o marinig si Brian. Siya mamang opening ng bangko. Pumunta ako sa main branch kung saan ko ginagawa lahat ng business transactions ko sa Ortigas. Kilala ako roon. Si MS. Patricia Cruz, ang branch manager, ang sumalubong sa akin sa opisina niya. 15 taon na kaming magkasama. Ginoong Santos, ang aga niyo po. Gusto ko lang po i-verify ang isang cheque na gift sa kasal ng anak ko. 500,000. Gusto ko lang po masigurado na na-deposit ng maayos. Tintype niya. Ayon po, na-deposit sa joint account ni Sin at Melissa Castro. Okay naman po. Joint account po pala. Kailan po nila binuksan? May 1-0 po. Mga 2 buwan na ang nakakalipas. 2 buwan bago ang kasal. Hindi noong nagpropose. 2 buwan lang. Mabilis yatang naayos ang kasal Ganyan po ang mga kabataan ngayon. Ngiti niya. Salamat po, Patricia. Lumabas ako. Sa loob ng pick-up, nakaon ang makina pero hindi pa gumagalaw. May 1-0 pa lang nila binuksan ang joint account specifically para sa wedding gifts. Plano talaga. Logistic, hindi romansa. Nakarating ako sa bahay na gulong-gulong ang isip. Pareho pa rin ang garahe. Nandoon pa rin ang lumang kotse ni Brian na matagal nang kailangan ng overhaul. Pumasok ako sa side door papuntang opisina. Tapos narinig ko si Lorna mula sa itaas. Nga, medyo weird si Papa Letly. Pero wag ka mag-alala, sis. Kaya pa namin ni Brian ang 6 na buwan. Sa wakas bibili rin siya ng kondo para lang maalis kami dito. Natigilan ako sa hallway. Tapos boses ni Melissa sa speakerphone. Malakas gaya ng palagi niyang pinapadyak ni Lorna. Perfect. Ako naman 2 buwan na lang magpapanggap na masayang asawa, tapos magpa-file ng annulment. Sa Quezon City, kalahati ng gifts legally sakin. Pumayag na si Sin sa 60, tandang bawas 40 forme. Easiest, 1.3 milyon ever. Napahawak ako sa pader para hindi matumba. Tumawa si Lorna at yung girlfriend ni Sin, hindi man lang alam yung plano. Perfect talaga. Papa so proud of MY marriage. Hindi niya makita. Ikaw muna ang mag-demand ng malaking bagay para kapag humingi ako ng down payment, hindi na magmukhang malaki. Nakastart na ako. Kahapon humingi ako ng bagong kotse. Nagalit siya pero lilipas din. Palagi namang lilipas. Bumalik ako ng tahimik papuntang opisina. Isinara ko ang pinto ng dahan-dahan at naupo. Nanginginig ang kamay ko. 2 anak na parehong nagsisinungaling. Parehong ginagamit ako. Isa plano ng annulment after 2 months para makakuha ng kalahati ng gifts. Isa nakatira pa rin sa bahay ko. Nagbibilang ng buwan hanggang mabili ko siya ng kondo para lang maalis sila. Easiest money ever. Halos pumayag na ako sa 2.5 milyon down payment. Halos lang.
Binuksan ko ang laptop at nag-search. Abogado sa Family Law at Property, Metro Manila. Pangatlong resulta si Ati. Roberto Villamor, 27 years experience, estate planning, trusts, asset protection. May slot siya bukas ng siyam-am. Nag-book ako. Tiningnan ko ang sarili kong nakasara na pinto. Sa kabilang side, sigurado pa rin si Lorna sa phone at si Brian nakahilata sa sofa. Comfortable sila, confident. Wala silang kaalam-alam kung ano ang darating. Ako rin hindi pa buo. Pero bukas magsisimula akong alamin. Bukas titigil na akong maging walking ATM. Ang opisina ni Ati Villamor ay nasa 38th floor ng isang glass tower sa BGC. Dumating ako 0 minutes early at naghintay sa parking. Chinek ulit ang folder ko. Breakdown ng kasal. USB ni Carla. Notes ko ng dates, quotes, amounts, lahat maayos. Mahaba ang elevator ride. 40 taon na ako nagdedesisyon sa negosyo. Nakikipag-negosyete sa suppliers. Humarap sa krisis. Dapat hindi ibang pakiramdam to. Pero iba nga. Family ang nakataya o yung natitira man. Nang bumukas ang pinto, sinabi ko sa sarili, hindi family ang nakataya. Sinira nila yon nung ginawa akong transaction. Simple ang reception, glass desk, leather chairs, abstract paintings na alam kong mahal kahit hindi ko maintindihan. Ginoong Santos, hinihintay na po kayo ni Ati Villamor. Pumasok ako. Malalaking bintana mula sahig hanggang kisam nakita ang buong Metro Manila. Dark wooden desk, shelves na puno ng law books at framed diplomas. Tumayo si Ati Villamor para makipag-shake hands. Mga mid-negatibo 50s, counting white hair sa temples. Mahigpit ang handshake. Ginoong Santos, tuloy po, upo po. Cap. Black po, salamat. Nag-serve siya mula sa thermos at inabot ang ceramic cup bago umupo. Nabasa ko po yung form nyo. Sabi niya habang kunukuha ang Montblanc's pen. Property at family matters daw po. Kwento nyo po kung ano ang nangyari. Simulan nyo po kung saan nyo gusto. Inilagay ko ang folder sa desk niya at binuksan ng dahan-dahan. 1 buwan na ang nakakalipas. Nagbayad ako ng 3.8 milyon para sa kasal ng panganay ko. 3 araw na lang ang nakakalipas. Pinakita sa akin ng photographer ang litrato ng asawa ng anak ko na humahalik sa ibang babae 2 oras bago ang ceremony. Kahapon nalaman ko na plano na pala ng panganay ko na magpa-annulment after 2 months para makuha ang kalahati ng cash gifts. At yung bunso ko na nakatira pa sa bahay ko kasama ang live-in. 4 na taon nang umaasa na bilhan ko sila ng sariling kondo para lang maalis sila. Natigilan saglit ang ballpen ni Ati Villamor. Kapag sinabi niyong plano na, may ebidensya po ba kayo na talagang planado nila, tumula umpisa? Narinig ko po mismo yung bunsong anak ko na kausap ang panganay sa speakerphone. Sagot ko. Exact words. 2 buwan na lang magpapanggap ako na masayang asawa tapos annulment. Kalahati ng gifts legally sakin. Pumayag na si Sin sa 6 na po, tandang bawas 4 na po. Easiest money ever. Isinulat niya yon at nilagyan ng circle. Inabot ko ang USB. Nandito po yung mga litrato ng chatting with full metadata at timestamp. Binuksan niya sa computer niya. Tiningnan niya ang mga litrato nang walang pagbabago ng ekspresyon. Pero nakita ko ang panginginig ng panga niya. At yung bunso po nyo? Tanong niya pagkatapos magnote. 4 na taon na po silang nakatira sa bahay ko. Sagot ko. Walang binabayad na renta, walang kontrata, puro hinihingi lang ng pera. Kahapon palang narinig ko siyang sinabi sa ate niya na kaya pa nila ni Brian ang 6 na buwan hanggang bumili ako ng kondo para lang maalis sila. Underline niya yung 4 years, walang kontrata. Sa property, malinaw ang batas sa Pilipinas. Paliwanag niya habang kunukuha ang isang family code sa shelf. Bahay niyo po yan. Kung walang lease contract at ayaw niyo na sila roon, legally sila squatters na. Pwedeng mag-file ng unlawful detainer. Standard 30 days from written notice. Mahirap nila ipaglaban yan kung walang resibo, walang kontrata. 30 days is more of a courtesy. May bumakat sa dibdib ko na parang nabunutan. Courtesy, hindi negotiation. Binuksan niya ang libro sa marked page at ipinakita sa akin. Binasa ko yung mga article tungkol sa ejectment, notice period, procedure. Mas simple kaysa inakala ko. Gagawa po tayo ng formal notice, patuloy niya. Personal niyo po ibibigay o certified mail. Mula roon magsisimula ang 30 days. Kung hindi sila umalis, hihingi tayo sa judge ng writ of execution. Walang kontrata, wala silang ipaglalaban. At yung ibang assets ko po, ayokong pag namatay ako, makakuha sila ng higit sa sapilitan. Kailangan po natin ng irrevocable trust, sagot niya. Ililipat po natin ang bahay, shares sa hardware,
Saving sa isang trust na pinamamahalaan ng professional trustee. Kayo pa rin po ang magkontrol habang buhay kayo. Pero pag namatay kayo, exactly ayon sa instruction nyo ang distribution. Mahirap po yung labanan kaysa ordinaryong last will. Gaano kahirap? Kung maayos ang structure, halos impossible po. Ngumiti siya ng bahagya. Ang last will pwede nilang i-contest sa grounds ng undue influence, incapacity, etc. Ang irrevocable trust na nilagdaan nyo, habang malinaw pa ang isip nyo. Ibang usapan po yon. Napasandal ako sa upuan. Kailan po tayo magsisimula? Ngayon na po, sagot niya. Kailangan ko lang po ng signed retainer agreement. Desalojo notices, amendment ng will, at buong trust setup. 750,000 lahat. Usually 750,000 ang trust lang. Pero since related lahat, binigyan ko po kayo ng package. Nagastos ko, 3.8 milyon sa fake wedding. 2.2 milyon sa gifts na pinlano na nilang hatiin. Ilang milyon pa sa pagpapakain kina Lorna at Brian sa loob ng 4 na taon. 750,000 para protektahan ang natitira. Mura pa yon. Tanggap ko. May kinuha siyang kontrata, schedule of fees, at timeline. Sa Biyernes ng umaga po ready na ang desalojo notices. Ibibigay nyo po same weekend. Suggest ko po personal nyo ibigay para walang doubt na natanggap nila. Doon magsisimula ang 30 days. Ang trust po mga 2 tandang bawas 3 weeks para matransfer lahat ng assets. Hihingi po ng documents ang assistant ko, bank statements, titles, etc. Binasa ko ng mahinahon ang kontrata, scope, fees, timelines, lahat nakasulat sa legal terms. Pumirma ako ng matatag. Pumirma rin siya. Nagdete, binigyan ako ng copy. May isa pa po akong babala, sabi niya. This will likely destroy forever yung relationship nyo sa mga anak nyo. Once makita nila yung notices at yung trust, walang balikan. Alam ko po, sagot ko. Sigurado po ba kayong ready kayo? Naalala ko ang tawa ni Lorna sa phone. Yung sinabi ni Melissa na, easiest money ever. Sila na ang nagsira ng relationship. Tatanggapin ko lang. Ready na ready po ako. Tumango siya. Klaro na po tayo. Tatawagan ko po kayo Biyernes ng umaga pag ready na. Lumabas ako ng opisina na may folder na puno ng kontrata at trust outline. 40 taon ng trabaho. Sa wakas protektado na. Mas mabilis ang baba ng elevator. Kasama ko na ang gravity. Sa pick-up, inilagay ko ang folder sa passenger seat. Desalojo procedure. Trust structure. Summary ng bagong last will. May text si Melissa. Pa, napag-isipan mo na ba yung down? Kailangan na talaga namin ng sagot. Hindi maghihintay yung bahay. 2.5 milyon para sa bahay na balak niyang iwan after 2 months. Binura ko ang message nang hindi sumasagot. Pinatakbo ko ang makina at umuwi. Nandyan pa sina Lorna at Brian, comfortable, confident. May 30 days pa sila para maging confident. Ako naman, 30 days para maghanda sa digmaan. Dumating ang mga sobre Biyernes ng umaga. May logo ng Villa Mall Law Office, makapal na papel, opisyal na selyo. Inilagay ko sa desko at tinitigan halos buong maghapon na parang bomba. Paglubog ng araw, alam ko na oras na. Naririnig ko sina Lorna at Brian sa sala. Mataas ang boses niya, sinusakyan ni Lorna. Nakakabenta talaga yung craft beer ngayon, sabi niya. Perfect ang market sa Metro Manila. Kailangan lang natin ng 3 milyon para mag-start. Sa isang taon, babalik yan kay Tito Daubald. Papayag yan, sabi ni Lorna. Lagi naman siyang pumapayag. Sabihin lang natin family business. Lalabas na yung tsekwe. Pumasok ako sa sala. Tumingin sila at ngumiti na walang kaalam-alam. Inilagay ko ang isang sobre sa harap nila sa center table. Ano to? Tanong ni Lorna habang binubuksan. Pa, tungkol sa project ni Brian. Notice of unlawful detainer, sabi ko. May 30 days kayo para maghanap ng ibang matitirhan. Parang bumagsak na bato sa tahimik na lawa. Binuksan ni Lorna, nabasa ang header, nawala ang kulay. Binuksan ni Brian, tiningnan ng mabilisan at sumabog. Luko-luko ka na ba, Tito? Bahay natin to. Bahay ko, kalmado kong sagot. At pwede ko kayong paalisin. Hindi mo kami pwede itaboy na parang aso. Umiyak na si Lorna na parang may switch lang. Pa, anak mo ako. 4 na taon kayong walang binayaran na renta, sagot ko. Hindi nyo ako nare-respeto. Tingin nyo ATM lang ako. Oras na para tumayo kayo sa sariling paa. Luka ka. Lumapit si Brian na nakakuyom ang kamao. Alam ng lahat kung ano ka. Tatay na nagtataboy ng anak. Makakaalam ang mga tito mo sa Rotary, sa simbahan. Legal ang notice, sagot ko nang hindi gumagalaw.
30 days. Magsimulang mag-impeke. Hinawakan ako ni Lorna sa braso. Pa, please, maayos natin to. Magbabayad na lang kami ng renta. Maingat ko siyang inalis pero matigas. Mag-iisip ka ring pagsisihan mo to, sigaw ni Brian. Isinara ko ang pinto ng opisina at ikinandado. Sa labas, umingay, sigaw ni Lorna, mura ni Brian, kalabog ng muebles. Nakaupo ako sa desk at nakikinig ng 0 minutes. Tapos bumaba ang boses nila sa bulong. Narinig ko si Lorna tumawag ulit kay Melissa. Binigyan kami ng desalojo notice. 30 days. Hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Parang hindi na siya si Papa. Mahabang pause. Tapos malinaw ang boses ni Melissa sa speakerphone. Kalmado, strategic. Sage, bukas pupunta kami ni Sin. Harapan natin. Lumayo ako sa pinto at bumalik sa desk. May email na si Ati. Villamor, draft ng trust, listahan ng assets na ililipat. Protection plan. Akala nila desalojo lang ang laban. Hindi nila alam na lahat ng iba protektado na. May bagong text si Melissa. Pa, sinabi sa akin ni Lorna. Kailangan nating mag-usap. Bukas pupunta kami ni Sin. Grab na to. Binasa ko ng dahan-dahan. Nagregroup ulit sila. Nagplano ng counterattack. Pumunta sila. Minarkahan ko sa kalendar. Day 1 of 30. Nagsimula ng tumakbo ang oras para sa kanila at para sa akin. Sabado ng umaga, bumaba ako at nakita si Lorna nakabalabal ng robe, nakahiga sa sofa. Pa, mahinang sabi niya na dramatic, hindi ako makabangon. Ang word ng tibok ng puso ko, stress daw ng desalojo. Tawagan mo kaya ang doktor. Si Brian nakatayo sa tabi niya, nakapamewang, tinitingnan ang reaksyon ko. Nagpatuloy ako papuntang kusina. May gamot sa medicine cabinet. Sagot ko nang hindi tumigil. Katahimikan. Tapos frustrated na halinghing ni Lorna. Linggo ng hapon, hinintay ako ni Brian sa garahe. Humarang siya sa pinto. Alam mo naman kung ano ang sasabihin ng ibang tao, di ba? Na itinaboy mo ang anak mo. Ang anak mong buntis. Hindi buntis si Lorna. Isa pang kasinungalingan. Makakaalam ang mga business partners mo. Lahat. Tiningnan ko ang relo. Legal ang desalojo. 26 days na lang. Tabi. Natigilan siya roon ng 0 segundo. 20, tigas na panga. Nakakuyom ang kamay. Sa huli tumabi siya. Lunes at Martes, pareho lang. Si Lorna umiyak o tahimik na galit. Si Brian nagbabanta at nag-aalok. Routine ko lang, trabaho, bahay, opisina, kain. Sila na lang naging background noise. Miyerkules ng hapon, tumawag si Melissa. Pa, kakain kami diyan ni Sin. Kailangan mag-usap bilang pamilya. Hindi siya nagtanong, nag-announce. Dumating sila ng 6. May dala si Melissa na grocery bags. Kami na magluluto ngayon. Sabi niya na parang bahay niya. Napapagod ka sa trabaho, pa. Ngumiti si Sin nang may practice na higpit ng handshake. Don Ramon, sana wag niyong masyadong isipin na nag-imbita kami. Nag-alala lang si Melissa. Dapat mag-support ang pamilya sa mahirap na panahon. Nag-take over sila ng kusina. Si Melissa naghiwa ng gulay. Si Sin nagtatakip ng mesa, napkin triangles, wine glasses. Bumaba si Lorna na perfect na naman ang make-up. Wala nang bakas ng sakit. Lumitaw si Brian bagong ligo. Nagpapanggap na mature. Isang maayos na intervention. Kumain kami ng chicken afritada at salad. Maganda ang presentation. Forced ang chikahan. Si Sin nagkwento ng trabaho sa bangko, kahit alam kong nagbebenta lang siya ng luxury cars. Nag-acting kami, lahat hanggang binago ni Melissa ang tono. Pa, napag-usapan namin. Siguro naman napapansin mo na malaki masyado ang bahay para sa'yo mag-isa. Ang daming kwarto, ang laki ng garden, ang maintenance. Hindi ka pa ba napapaisip ng mas maliit? Kondo na maganda, convenient. Hiniwa ko ng dahan-dahan ang manok. Si Sin ang sumalo. Maganda ang real estate market ngayon. Pwedeng maayos ang presyo niyan. Tutulungan namin kayo i-organize lahat. Para smooth. Inilagay ni Melissa ang kamay sa picture frame sa mesa. Inayos ang posisyon. Parang pag-aari niya ang espasyo. Tutulungan ka namin mag-move, syempre. Dagdag niya. At yung pera, mas maganda kung nabigay na habang buhay ka. Walang issue pagkatapos. Mas malinaw. Gusto nila ibenta ang bahay. Hindi man na someday, ngayon lahat. Doon na talaga nag-connect lahat. Pa, tumatanda ka na, dagdag niya. Mas maginhawa siguro yung mas manageable. Less responsibility. Inilagay ko ang kutsara tinidor. Hinila ang Manila folder na nakababa sa tabi ng plato ko at itinaas. Bago tayo magpatuloy, may kailangan niyong makita. Kinuha ni Melissa ang folder,
na may pagdududa. Ano to? Mga litrato ng kasal mo, sabi ko. Specifically yung kinuha ni Carla, 2 oras bago ang ceremony sa terrace. Namutla si Sin. Hindi yan. Binuksan ni Melissa. Nakita ko ang mata niya dumaan sa unang litrato. Pangalawa. Nagiging bato ang ekspresyon. Saan mo to nakuha? Hindi mahalaga kung saan. Patuloy ko. Narinig ko rin yung usapan mo kay Lorna. Quote, 2 buwan na lang magpapanggap ako na masayang asawa, tapos annulment. Kalahati ng gifts legally sakin. Pumayag na si Sin sa 60, tandang bawas 40. Easiest money ever. Ganyan ang sinabi mo, Melissa. Napahawak si Lorna sa bibig. Tumayo si Brian halfway. Niligaw mo kami, sigaw niya. Walang karapatan. Itinaas ko ang kamay. Tama na. Naupo ulit si Brian. Gumawa na ako ng irrevocable trust. Patuloy ko. Bahay ko, negosyo ko, savings ko, lahat protektado na. Pag namatay ako, sa pilitan lang ang makukuha nyo. Wala nang dagdag. Puno ng galit ang mata ni Melissa. Hindi mo pwede gawin yan. Pamilya kami. Dahan-dahan akong tumayo, itinulak ang upuan, tiniklop ang napkin at iniwan sa plato. Sina Lorna at Brian, 15 days na lang para umalis, sabi ko. Tapos na ang usapang ito. Tumayo rin si Melissa. Sinisira mo ang pamilya mo. Hindi ko sinisira, sagot ko sa may pinto ng dingding. Pinoprotektahan ko lang yung pinaghirapan ko sa mga taong tingin sa akin ay pera lang, hindi tatay. Naglakad ako sa hallway, isinara ang pinto ng opisina at ikinandado. Sa labas, sumabog ang dingding, sigaw ni Melissa, paliwanag ni Sin, iyak ni Lorna, mura ni Brian. Nag-email si Ate Villamor, trust documents ready for final signing. Pwede po kayo bukas siyam-am. Sumagot ako, nandun ako. Pwede nilang sigawan buong gabi. Wala nang magbabago. May mga litrato sa mesa. Nasabi na ang katotohanan. Malapit nang matapos ang trust. 15 days na lang si Lorna at Brian. Ang fake marriage ni Melissa tatagal kung tatagal. Pero hindi na ako ang magpapondo. Kinabukasan, siyam-am, nasa conference room na ako ni Ate Villamor. Kasama niya si Ate Janice Tan, estate planning specialist. Ginoong Santos, ready na po lahat. Inilatag nila sa mesa ang bungkus ng documents, deed of transfer, trust instrument, distribution clauses. Parang peder ng papel. Dito po nailipat ang bahay nyo sa trust. Paliwanag ni Janice. Sa pagkamatay nyo, ipamamahagi exactly ayon sa instructions nyo. Minimum lang sa direct descendants. Yung iba sa charities na pinili nyo. Negosyo at bank accounts ganun din. Sigurado po bang hindi nila mabubuwag to? Tanong ko. Pwede nilang subukan, sagot niya. Pero irrevocable trust na nilagdaan nyo sa ganap na katinuan. Isa sa pinakamatibay na structure sa Batas Pilipinas. Blindado po. Pumirma ako page by page, initials, full signature, transfer ng bahay, shares ng Santos Hardware, bank accounts, investments. Sa huling pirma, tinipon ni Janice ang documents. Tapos na po. Effective na po ngayon. Fully protected na ang assets nyo. Umuwi ako na mas magaan kaysa sa mga nakaraang buwan. Ang susunod na 13 days ay masterclass sa psychological warfare. Day 2, nakita ko ang bagong coffee maker na basag sa sahig. Si Brian nakaupo sa dining table, nagbabasa ng dyaryo. Nadulas lang, sabi niya na may ngisi. Nangyayari yan. Winalis ko ang mga basag at itinapon. 11 days, sabi ko nang hindi tumitingin. Day 4, narinig ko si Lorna kausap ang kapitbahay sa ibabaw ng fence. Sumilip ako sa bintana. Pinupunasan ni Lorna ang mata na exaggerated. Itinataboy niya kami na walang-wala. Nay, hindi ko alam kung ano nangyari sa kanya. Nagkakanda-ugaga si Aling Pilar na makahanap ng diplomatic words. Siguro naman maayos niyo pa ng papa mo. Hindi ko na alam, Nay. Iba na siya. Parang hindi na tatay ko. Lumayo ako sa bintana. Kwento niya kung ano man gusto niya. Nakasulat na ang totoo. Day 7. Dumating si Melissa na may kasamang babaeng naka-corporate attire at clipboard. Sidra. Reyes po, psychologist. Gusto ka raw niyang makausap. Nag-alala kami sa sudden changes mo. Sabi ng doktora na may professional smile. Impulsive decisions, family detachment. Minsan senyals ito ng. Senyalis na gusto ko na kayong umalis sa bahay ko. Putol ko. Hindi ako nag-set ng appointment sa inyo. Lumabas po kayo. Gusto ka lang naming tulungan. Labas. Umalis sila. Day 10, pag-uwi ko mula sa hardware. Nakita kong medyo bukas ang pinto ng opisina.
Palagi kong isinasara ng maayos. Nasa desk ang trust folder, halos paihong posisyon. Pero iba ang pagkakabukas ng isang corner. May sumilip. Gabing yun mas tahimik si Lorna kaysa karaniwan. Si Brian laging nakatingin sa phone. Alam na nila na totoo ang trust. Wala na sa reach nila ang pera. Dahil 12, kumatok si Lorna sa opisina. Mag-isa. Pa, pwede ba tayong mag-usap? Itinuro ko ang upuan. Umupo siya na may panyo, pulang mata. Napaisip ako sa lahat. Buntong hininga niya. Tama ka kay Brian. Hindi siya magandang influence. Ngayon ko lang nakita. Naghintay ako. Nagkamali ako ng sobra. Nakikiusap ako. Patawarin mo ako. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Magbabago ako. Maging anak na nararapat sa'yo. Perpektong acting. Boses na nawawasak. Nakayuko. Nanginginig ang kamay. Kung talagang naintindihan mo ang mga pagkakamali mo, sabi ko sa wakas, hindi ka dadaan sa paghingi ng tawad bilang kapalit ng pera. Darating ka kahit alam mong walang magbabago sa desisyon ko. Hindi, ako lang talaga. Gusto mong paniwalaan ko na si Brian ang may kasalanan. Na biktima ka lang. Pero narinig ko ang tawa mo nung sinabi mong lilipas din ang galit ko. Na kailangan lang nilang magtiis. Nawala ang maskara sa isang kisap mata. Natuyo ang luha, tumigas ang boses. Sige, mag-isa ka na lang. Pero wag ka nang lumapit sa amin pag nangailangan ka. 8 araw na lang, sagot ko. Isipin mo na kung ano ang unang iimpake. Lumabas siya na malakas ang pagsara ng pinto. Narinig ko ang yapak niya pataas at galit na boses ni Brian na nagtatanong. Tapos ang galit na sagot niya. Nabigo ang plano. Binuksan ko ang kalendar. 8 araw na lang sa desalojo. Na-coordinate na ni Ati. Villamor sa korte na kapag lumampas ang 30 days at nandito pa sila. May aktuaryo na darating na may police backup. May bagong text si Melissa. Sana masaya ka na. Sinira mo ang pamilya natin. Binura ko nang hindi sumasagot. Nasa drawer na ang trust folder. Signed, sealed, registered. Bahay ko pa rin formally. Negosyo untouchable. Last will ko ayon sa desisyon ko. Hindi sa expectation nila. 8 araw na lang ng digmaan. Pagkatapos, katahimikan, sa wakas, sa unang pagkakataon sa 4 na taon, kapayapaan. Day 30, 1-0 nakauwi na ako. Sumunod sa akin ang isang police mobile at sasakyan ni Ati. Villamor. Naayos na lahat. Ang aktuaryo, middle-aged na sanay na sa 10 sins, nagpakilala. Ginoong Santos, ipatutupad po namin ang writ of execution. Kompleto na po ang papeles. Sabay kaming lumakad sa Mainduor. Kahit bahay ko, 3 beses akong kumatok ng malakas. Katahimikan. Tapos boses ni Brian. Umalis kayo. Hindi nyo pwede gawin to. Itaas ng aktuaryo ang boses. Funsyonaryo po ako ng korte. May dala po akong writ of execution. Buksan nyo po o pupwersahin namin. Delikado po yan. Katahimikan. Bulong. Bumukas ng bahagya ang pinto. Sumilip si Lorna, namamaga ang mata, halo ng galit at takot. Itinulak ng aktuaryo ang pinto at pumasok. Sumunod kami ni Ati. Villamor. Parang warzone ang sala, damit sa sahig, pizza boxes, empty cans, wala man lang nakabalot. Hindi pa ready umalis komento ng aktuaryo habang nagsusulat. 2 oras nyo po para sa personal effects lang. Damit, gamit pang araw-araw. Movables at appliances may iwan. Simula na po ngayon. 2 oras. Tili ni Lorna. Impossible. May 30 days kayo, miss, sagot niya. Courtesy pa yung 2 oras. Lumitaw si Brian mula kusina. Balbas sarado. Galit na galit. Abuso to. May karapatan kami. Wala po kayong kontrata, sagot ni Ati. Villamor. Day 30 na po ngayon. Wala nang pag-usapan. Tinitigan ako ni Brian. Talagang gagawin mo to sa anak mo. Hindi ako sumagot, hindi na kailangan. Tiningnan ng aktuaryo ang relo. Simula na. Mabagal na chaos ang sumunod. Si Lorna mabilis na nagsisiksik ng damit sa trash bags habang umiyak paminsan-minsan. Si Brian nagsisiksik ng gamit sa maleta. Nagmumura. Nakatayo lang ako. Pinapanood silang ibaba ang kanilang invasion. Paulit-ulit nilang sinubukang saluhin ang tingin ko. Naghihintay ng awa. Wala silang nakuha. Paglampas ng 2 oras, lumapit ang mga pulis sa aktuaryo. Tapos na po, sabi niya. Ituturing na abandoned ang may iwan. Huling biyahe sina Lorna at Brian sa lumangkotse nila. Puno hanggang bubong. Pagkasara ng compartment, humarap si Lorna. Mag-iisip ka ring pagsisihan mo to, sabi niya. Pag mag-isa ka na at may sakit, huwag ka nang aasa na andito kami. Tinitigan ko siya.
Huwag kayong mag-alala. Hindi ako aasa. Umalis ang pulis at sasakyan ni Ati Villamor. Nang tumahan ang katahimikan, nilibot ko ang bahay ng dahan-dahan. Sala na walang Brian. Kusina na walang hinihingi ni Lorna. Guest house na bakante. Lahat akin ulit. Gabing yun tumawag si Melissa. Pinakinggan ko ang ring, tapos sinagot. Sana nasatisfy ka na, malamig niyang sabi. Inalisan mo kami ng lahat. Sulit ba? Tiningnan ko ang lumang family picture sa shelf. Iba ng panahon. Iba ng tao. Hindi ko kayo inalisan ng kahit ano, sagot ko. Tumigil lang ako sa pagbayad sa pang-abuso. Nagbago ka na, sabi niya pagkatapos ng pause. Hindi kita kilala. Ako pa rin, sagot ko. Tumigil lang ako sa pagpapanggap na tanga. Makikita natin kung gaano katagal yang tapang mo. Binabaan niya ako. Makalawa pa, may text mula unknown number. Si Sin. Don Ramon, alam ko na may mga litrato kayo. Alam na ni Melissa yung relasyon ko. Arrangement lang ang kasal namin. Naggo-proceed na sa annulment. Pakiusap po huwag kayong makialam. May mayaalok po akong 800,000 para tahimik lang lahat. Binasa ko once at binura. I-block ko ang number. Palagi pala alam ni Melissa. Business transaction lang ang buong kasal. Hinati na nila ang gifts. Nagplano na ng annulment. At ngayon sinusubukan akong suhulan ni Sin para manahimik. 800,000 para sa katahimikan ko. Tiningnan ko ang walang laman na sala, mga muebleng pinili ko, ang katahimikan na unti-unting bumabalik. 4 na taon kong binuksan ang bahay ko, kina Lorna at Brian, pansamantala. Ibinigay ko ang espasyo ko, kapayapaan ko, pera ko. Pinondohan ko ang kasal ng anak na tingin sa marriage ay financial operation. 4 na taon kong sinagot ang checklist para sa plano ng iba. Ngayon, bakante ang bahay maliban sa akin. 3 linggo na mula nung desalojo. Huli na ng Agosto. Kinabukasan umaga, umiinom ako ng kape sa terrace. Tinitingnan ang araw na umaakyat sa mga bundok. Mainit na pero may lamig ang simoy. Katahimikan. Totoong katahimikan. Lampas sa ibon at malayong ingay ng trapiko. Gumagana ang bagong coffee maker. Sinira ni Brian yung dati. Binili ko kinabukasan pag-aalis nila. Nakapatay ang tea. Kapag binubuksan ko, nasa kinabuksan ko pa rin ang remote. Ang recliner ko, akin lang ang katawan. Sa ref, pagkain na binili ko. Para sa akin. Walang humihingi na, bayadan mo naman ang grocery, kasi yun lang naman ang minimum. Simple pero revolusyonaryo. Tumawag si Lorna twice that week. Pinabayaan kong mapunta sa voicemail, at binura ng hindi pinakinggan. May narinig akong chismis mula sa manager ng hardware, na nakahanap na raw sila ni Brian ng murang apartment sa Novaliches. Nagtrabaho na si Brian sa regular job. Natuto na silang magbayad ng renta. Mabuti. Tumawag si Melissa once 2 weeks ago. Pa, tulong naman sa down payment pagkatapos ng annulment. 1.5 milyon lang. Tatay mo pa rin ako. Isang salita lang ang sinagot ko. Hindi. Binabaan ko. Walang paliwanag, walang guilt. Nag-annul na sila ni Sin ayon sa plano. Ang korte ang nag-asikaso sa gifts. Sa legal fees pa lang, pareho silang lugi. Ironikong hustisya. Nag-rustle sila ng envelopes para yumaman. Nauwi sa bayad sa abogado. Dumating ang mail. Sa gitna ng bills, nakita ko ang letterhead ni Ati Villamor. Binuksan ko sa terrace. Minamahal na Ginoong Santos, ikinalulugod naming ipaalam na natapos na ang lahat ng proseso ng irrevocable trust. Nailipat na ng tama ang inyong mga ari-arian at nairehistro na ang distribution instructions. Panatag na po kayo sa kontrol habang buhay kayo at fully protected pagkatapos. Binasa ko twice at iniwan ang sulat sa mesa. Taps na. Peder na ng batas. Hindi na nakadepende ang mana ko sa luho ng iba. Sa tabi ng sobre, nakapatong ang guitar lesson book ko. Miracles na yung 3rd lesson ko. Palagi kong sinasabi sa sarili ko sa loob ng 40 taon. Someday pag may time na. Dumating na ang time. Biyernes, pumupunta ako sa senior center sa Quezon City para mag-ayos ng pinto, gripo, wiring. Ang karanasan ko sa hardware, sa unang pagkakataon, ginagamit ko para tumulong ng walang resibo o utos. Tumunog ang phone. Unknown number. Halos i-ignore ko pero sinagot ko. Ginoong Santos. Si Kalatan po to, yung photographer sa kasal ng anak nyo. Sana po hindi po kayo maabala. Natigilan ako saglit, gulat. Hindi po, Carla. Salamat po sa pagtawag. Marami po akong iniisip tungkol sa inyo mula nung araw na yon. Lagi ko po iniisip kung ano na ang nangyari. Natakot po ako na baka mali yung ginawa ko. Tama po ang ginawa nyo, sabi ko.
Binuksan niyo po ang mata ko, nang lahat sila, binubulag ako. Kamusta na po kayo ngayon? Kung hindi po indiscreet. Tiningnan ko ang view ng lungsod, ang morning light, ang kape sa kamay ko. Maayos na po ako, Carla, sagot ko. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon. Masaya po akong marinig yan, sabi niya, at narinig ko ang ngiti sa boses niya. Kailangan niyo po talaga yon. Lagi niyo po akong tinatrato ng mabuti, kahit noong magulo. Hindi ko akalain na sasabihin ko, to pero nasabi ko. Gusto niyo po bang magkape minsan? Gusto ko po talagang magpasalamat ng tama, at maganda rin po siguro ang makakausap. May maikling katahimikan tapos malambot na tawa. Gustong gusto ko po, sagot niya. Next week po. Perfect po ang next week. Nakaupo pa rin ako sa terrace paggababa ng telepono. Kape kay Carla next week. Gita lesson miracles. Volunteer work Bayernes. Branch visits Huwebes. Buhay na binabuild ko base sa gusto ko, hindi sa demand ng iba. Naisip ko ang buong paglalakbay. Tawag ni Carla na sumira sa ilusyon ko. Mga litrato. Narinig na usapan. Unang meeting kay Ati. Villamor, notice sa center table. Hapunan na may litrato sa mantel. Mga araw ng manipulation. Pinto na binuksan ng aktuaryo na may order sa kamay. Bawat hakbang kailangan. Bawat hangganan mahalaga. Akala ng mga anak ko sinira ko ang pamilya. Na mas pinili ko ang kalungkutan kaysa pag-ibig. Mali sila. Pinili ko lang itigil ang pag-ikwote ng pag-ibig sa pang-abuso. Pinili ko ang proteksyon. Pinili ko ang katotohanan. Gaano pa kasakit. Kaysa magpatuloy sa kasinungalingang kumikita sa lahat maliban sa akin. Umaakyat na ang araw. Umiinit ang teres. Tinapos ko ang kape. Nasa loob ang gitara. May buhay na naghihintay. Sa unang pagkakataon, akin ang susunod na kabanata. Kape sa isang taong hindi humihingi ng iba maliban sa usapan. Musika kahit papansit, pero tapat mula sa gitara. Tulong na ibinibigay ko dahil gusto ko. Hindi dahil pinipilit ako. Buhay na ayon sa terms ko. Ang hustisya ay hindi revenge, proteksyon ito. Hangganan. Pagkatuto na sabihing hindi kapag hindi na yon ang malusog na sagot. Nailigtas ko ang sarili ko at sulit lahat. Kung nagustuhan niyo po ang kwento, pakilik po ang video na ito. Mag-subscribe po sa channel at i-comment niyo po kung ano ang naramdaman niyo. Para sa susunod na kwento, i-click po yung box sa kaliwa. Maraming salamat po sa panonood.